Magandang hapon sa iyong lahat. Welcome sa Sulat Ko, Basa Ko. Ito ay pinamagatang ang buhay na walang kinikilalang ama. Sabi ng iba, mahirap daw ang walang ama sa tabi dahil ang ama ang haligi ng tahanan. Pero para sa akin, hindi mahirap ang walang ama dahil isa akong anak na walang kinikilalang ama at hindi naman mahirap para sa akin dahil meron kaming ina naging ama sa amin. Siya ang naging inspirasyon namin upang makapagtapos ng pag-aaral para suklian ang sakripisyo niya. At ito ang aking kwento. Ako pala si Marie at simulan natin nung umalis kami sa lugar ng aking ama. At dala-dala pa ako ng aking ina sa kaniyang sinapupunan habang kasama ang aking kapatid na babae. Pasensya na kung hindi ko kayang sabihin kung ano ang dahilan. Noong isinilang na ako, hindi ko nasilayan ang aking ama, ngunit okay lang. Dahil isa pa lang akong musmus noon, kaya wala akong kamalay-malay. Fast forward. Nung ako'y lumaki na, nag-aaral na sa elementary, bilang isang batang walang kinikilalang ama, hindi ko maiiwasan na mainggit sa aking kaklase. Kapag tuwing may event sa aming eskwelahan, kagaya na lamang ng family day, syempre, naiinggit ako kasi kumpleto sila at kami hindi. At hindi ko maiwasan ang mga tanong na, nasaan ba ang ama mo? Nakita mo na ba siya? At ako na hindi alam ano talaga ang totoong nangyari, bakit wala akong ama. Habang tumatagal, nasanay na lang ako na walang akong ama sa tabi. At tinanggap ko yun, pero hindi ko pala kaya. Time na nag-aaral na ako ng high school, grade 7 ako noon, kala ko okay na. Okay na sa akin na walang ama sa tabi, pero tuwing darating ang aking birthday, ang daming expectation na pumapasok sa isip ko. Minsan nga, pinapanaginipan ko pa. Na sa birthday ko daw, dadating daw ang aking ama, surprise ako, naka-van daw sila at galing pa daw sa Manila. Pero, ang totoo, never yung mangyayari at posibleng mangyari. Niisip ko din paano kaya sa 10th birthday ko, hindi ko mararanasan na isayaw ang aking ama. Oo, nainggit ako sa iba pero habang tumatagal, natatanggap ko na ang lahat na hindi na ko talaga makakapiling ang aking ama. At may dahilan ang lahat ngayon. Ang aking ina na sobrang bait at ang aming haligi ng tahanan. Siya yung bumubuhay sa amin kahit wala kaming ama. At pinatunayan ng aming ina na hindi hadlang na walang ama dahil ginawa niya lahat. Siya nagpalaki sa amin, nagturo ng magandang asal. Paano maging mabuting tao sa iba. At nagbibigay ng mga gusto namin sa abot na kanyang makakaya. Masasabi kong siya ang the best mom ever. Kahit hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin ang lahat makapagtapos lang kami ng pag-aaral ng kapatid ko. Ngayon ay 3rd year college na siya. Ako naman ay nasa grade 12 senior high school. Kaya masasabi ko na hindi hadlang sa buhay na wala kang kinikilalang ama. Dahil meron tayong ina na kayang gawin ang lahat, sobra-sobra pa sa ginagawa ng isang ama. Kahit gaano kahirap, ginagawa niya lahat para lang may pang-araw-araw kaming makain, na kahit pagod na pero lumalaban pa rin dahil may Diyos kaming kinikilala.
gumagabay at kinikilalang ama. Kaya para sa akin, hindi mahirap ang lumaki na walang kinikilalang ama. Dahil hindi naman yan hadlang upang maabot ang lahat ng pangarap. At yun ang sinulat ni Marie tungkol sa ang buhay na walang kinikilalang ama. Yun lang. Maraming salamat.